Kinaumagahan natagpuan ni Venom Arrow si Conroe na nakaligtas mula sa matinding laban sa demonyo, ngunit kita sa katawan nito ang matinding sunog. Iginiit ni Venom Arrow na dapat ay sumama din siya sa pakikipaglaban, subalit mariing tumanggi si Conroe sapagkat ayaw niyang malagay sa panganib si Venom Arrow dahil siya ang inaasahan nilang magiging leader ng Asakusa. Gayunpaman dumating na din sa Asakusa ang Special Fire Force Company 4, sinabi ng kapitan nitong si Soichiro na sa utos ng emperador, opisyal na nilang itatalaga ang grupo nila Conroe bilang Company 7. At kahit na mariing tumanggi dito si Venom Arrow, sinabi ni Soichiro na wala siyang nakikitang rason para sila ay tumanggi sapagkat susuportahan sila ng emperador para sa pinansyal at mga tauhang kakailanganin nila at ito ang naging kwento ng pagkakatatag ng Company 7. Kahit na ayaw nilang maging tuta ng emperador, sa tingin ni Conroe ay makakabuti na din ito upang hindi na din maulit ang ganito kalaking pinsala na dinanas nila. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Lieutenant Conroe na wala siyang anumang pinagsisisihan sa mga naging desisyon niya. Tama lamang para sa kanya na mailagay si Venom Arrow sa posisyon ng kapitan at handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay kahit ilang beses pa upang maprotektahan lamang si Venom Arrow. Subalit sinabi ni Shinra na ang bawat buhay ay mahalaga. Batid niya ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay, kaya naman narito siya upang maging isang bayani. Hiniling din niya kay Conroe na hayaan siyang tumulong at maging bahagi ng pagprotekta sa mga tao. Dahil sa narinig ay napagtanto ni Conroe na tama ang kanyang mga sinabi, nagpasalamat siya kay Shinra at napagpasyahan nilang lahat na tumulong sa investigasyon. Samantala nadatnan na lamang ni Venom Arrow na ang mga mamamayan ay nagkakagulo, ang iba sa kanila ay nag-aakusa ng mga kasalanan sa mga taong hindi naman sila ang may sala. Natagpuan din nila Conroe at ang iba na ang kambal na sila Hanata at Hikage ay nag-aaway, at halos kapareho din ito ng sitwasyon kanina ni Venom Arrow at ni Obi. Sa pagkairita ni Arthur ay binanatan niya si Hikage, nagulat sila Shinra sa ginawa ni Arthur sa bata ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nakita nila na si Hikage ay nag-iba ng anyo sa pagiging isang maliit na matanda. Samantala isa pala sa mga taga-White Clad ang may kakayahang manipulahin ang mga ugat at dugo ng isang tao gamit ang apoy, dahil dito ay nagagawang mabago ni Yona ang mukha ng isang tao base sa kanyang gusto. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamanipula ay hindi niya nakontrol ang sarili at napatay niya ang kanyang biktima. Samantala habang litong-lito si Venom Arrow sa pag-iimbestiga, ilang mga artificial infernal na naman ang umusbong dahil dito mas lalong magkakagulo ang Asakusa. At plano din ng White Clad ngayon na makahanap ng isang taong compatible para makalikha muli sila ng isang demonyo. Dahil sa nagaganap na kaguluhan, inutos ni Captain Obi sa kanyang mga tauhan na ilikas at iligtas ang mga tao mula sa Infernal, hindi sila maaaring pumatay basta-basta ngayon ng isang Infernal dahil wala si Sister Iris upang mag-alay ng dasal. Ngunit bigla silang inatake ng taga-White Clad, na tandaan nila Tamaki at Shinra ang palasong apoy na ito, kaya naman sinubukan ni Shinra na habulin ang kalaban pero muli siyang inatake nito. Dahil sa trajektory ng palaso ay nagawa ni Shinra na madepensahan ang atake ng kalaban, naisip niya na habang papalapit siya ay lumalayo ito. Kaya maaaring sinusubukan ng kalaban na ilayo siya sa kanyang grupo, kaya naman iminungkahi niya kay Arthur na magkasama silang hanapin ang sniper. Samantala inimbestigahan ni Conroe ang matandang lalaki, nang tanungin niya kung nasaan si Hikage ay bigo na siyang makakuha ng impormasyon, sapagkat bigla na itong nag-infernalize at agad ding pinatay ito ni Hinawa habang sila Tamaki ay nag-aalay ng dasal. Sinabi ni Obi na hindi sa kanila nakikinig ang mga mamamayan ng Asakusa upang lumikas, kaya naman nagpasya na si Conroe patunugin na ang alarma. Samantala habang tinutunto ni Shinra ang kalaban, dito na siya tinambangan ng mga taga-White Clad, agad na rumesponde si Arthur upang tulungan si Shinra. Sinubukan nila Shinra at Arthur na harapin ang mga ito, subalit dahil sa kanilang hindi malinaw na teamwork bigo silang makalamang sa kalaban at nauuwi lamang ito sa pagtatalo. Nang sinubukan ng dalawa na huminahon, dito sila nakapagplano at nagkasundo silang si Arthur ang baalang humarap sa Nakahood, habang si Shinra naman ang baalang humarap sa Archer. Naging epektibo ang kanilang plano upang makabawi sa mga kalaban, nagawa nilang mabasag ang formation at depensa ng mga ito. At dahil sa nagagawa nilang kalamangan, dito na umatras ang gumagamit ng arrow, at upang makatakas ito ay kinain ng Nakahood ang isang infernal insect. Samantala matapos patahimikin ni Venom Arrow ang isang infernal at makapag-alay ng dasal, dito na niya pinalihab ang kanyang sandata.
Dahil sa patuloy na kaguluhan at kalituhan sa lahat ng mamamayan ng Asakusa, ang pagtutulungan at pagkakaisa ay malabo pa din sa ngayon, kaya lubos na inaasahan sana ni Obi ang presensya ngayon ni Benem Aro upang magbigay direksyon at kamalayan sa bawat mamamayan. Nang makausap ni Benem Aro si Conroe, sinabi niya na may mga impostor na gumugulo sa kanilang lahat ngayon, kaya naman iminungkahi ni Benem Aro na ipaalam ito ni Conroe sa mga tao. Subalit tinanggihan nito ni Conroe sapagkat hindi na iyon ang kanyang tungkulin. Aniya, ang mga mamamayan sa ibaba ay naghihintay ng salita mula sa kanilang pinuno upang maliwanagan sa nagaganap na kaguluhan, at walang ibang makakagawa nito ng higit kundi ay si Benem Aro lamang. Sa mga sandaling iyon, muling pinatatag ni Benem Aro ang kanyang loob at inutusan si Conroe na bumaba mula sa tore. Sa gitna ng kaguluhan, mula sa itaas ng tore ay inanunsyo niya sa mga mamamayan ng Asakusa na may mga tagalabas na nagpapanggap bilang sila upang maghasik ng kalituhan at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Subalit ipinahayag niya na hindi nito masisira ang Asakusa sapagkat simula ngayon ay gagawin nila ang lahat upang labanan ang mga tagalabas at maibalik sa kaayusan ang Asakusa. At sa isang iglap lamang ay nabago ni Benem Aro ang lahat at nagkaroon ng pag-asa ang bawat isa at sinimulan na nila ang piyesta. Samantala si Haran ay tuluyan ng naging isang infernal, at alam nila Shinra at Arthur na hindi magiging madali ito sapagkat ang kanilang kalaban ay nananatili pa din ang kamalayan nito. Hindi na isang ordinaryong infernal si Haran sapagkat isa na siyang demonyo, na pagtanto ni Shinra na kamukha ito ng demonyong sumalakay sa pamilya niya noon. Naramdaman ni Shinra ang bugso ng Adolo Link, kaya naman sinabi ni Aro na hindi dapat nababagay si Shinra sa Fire Force sapagkat isa siyang demonyo na dapat ay tagalipol ng sangkatauhan. Gayunpaman ay sumalakay si Haran kila Shinra at Arthur, at walang kahirap-hirap na binalagbag sila nito. Sa kabutihang palad ay dumating si Benem Aro at nagpasya siya na ang humarap dito. Napakalakas ng mga atake ang pinapakawalan ni Haran, ngunit nagagawa itong maitaboy ni Benem Aro gamit lamang ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, napagtanto niyang matibay ang isang ito, kaya't kakailanganin niyang muling gamitin ang isang teknik na huli niyang isinagawa 2 taon na ang nakalipas. Dinala ni Benem Aro si Haran patungo sa himpapawid, ngunit habang isinasagawa niya ito, napansin ni Conroe na tina-target ni Aro si Benem Aro. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit nabigo siya dahil sa kanyang kondisyon. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang pangako ni Shinra, kaya sumigaw si Conroe upang humingi ng tulong sa ating bida. Agad na bumulusok si Shinra patungo sa himpapawid at buong lakas na sinikap abutan ng palason ni Aro. Sa mga sandaling iyon, inakala ni Aro na hindi kayang pigilan ni Shinra ang kanyang atake. Ngunit dahil sa matinding determinasyon ng ating bida na patunayan na siya ay isang bayani at hindi isang demonyo, nagtagumpay siyang mailihis ang direksyon ng palaso. Tinawag ni Benem Aro ang mga nagliliyab na matoy upang suportahan ang kanyang pag-atake, at sinundan nito ng isang teknik na Somaira sa depensa ni Haran. Gayunpaman, nang hindi pa rin niya mabasag ang core nito, napilitan siyang gamitin ang teknik na minana pa niya kay Conroe, ang Crimson Moon. Sa isang iglap ay naglaho ang kalaban sa tindi ng pagsabog nito. Dahil sa pagkabigo ng misyon ng mga taga-White Clad, nagpasya sila Ero at Yona na umatras na, gayunpaman kailangan nilang may report sa kanilang commander na ang pangalawang Diablo ay muli nang isinilang. At mula sa pagkahulog sinagip ni Shinra si Benem Aro, samantala lubos ang pasasalamat ni Conroe sa mga miyembro ng Company 8 lalong-lalo na kay Shinra dahil sa mga itinulong nila. Kinaumagahan inulat nila Maki at hinawa kay Captain Obi na mayroon silang nakitang malapit na opisina ng mga taga-White Clad dito, ngunit ito ay sunog na at wala ng mga ebidensya. Dahil dito, humingi sila ng ponmanhin kay Benem Aro sapagkat maaaring ang pagpunta nila dito ay ang nag-udyok sa mga taga-White Clad upang manggulo. Subalit sinabi ni Benem Aro na mas mabuti na ang sitwasyon ngayon dahil wala ng mga White Clad na umaaligid sa lugar. Gayunpaman, bilang tanda ng kanilang pasasalamat, nag-alok si Benem Aro ng alak kay Obi bilang simbolo ng pagkakaibigan sa pagitan ng Company 8 at Company 7. Samantala sila Yona at Aro ay nag-ulat kay Sho tungkol sa pag-iral ni Shinra. Sinabi ni Aro na ang Adolo Link ni Shinra ay konektado sa isang demonyo. Kaya naman sinabi ni Sho na interesado siya sa Adolo Link nito. Sa kabilang dako, may itinalagang forensic scientist ang ahensya ng Fire Force sa Company 8, kinilala itong si Victor Licht at ayaw sanang tanggapin ito ni Captain Obi.
Subalit sinabi ni Victor na hindi naman pwedeng laging aasa si Captain Obi sa Company 5, kaya naman ito ang rason kung bakit pinadala siya dito. Medyo weirdo nga lang si Victor at nasita pa ito nila Lieutenant Hinawa dahil mali ang pagsaludo nito. Sa huli, nalaman ni Captain Obi na si Victor ay dating nagtatrabaho sa Hajime Heavy Industries bilang pyrokinesiology. Kinwestiyon ni Habana kung bakit dito ipinadala si Victor sa Company 8 gayong naging head scientist ito sa kanyang pinanggalingan, ngunit nakiusap na si Victor na tanggapin na siya sapagkat wala din naman kasalukuyang engineer ngayon ng Company 8. Gayunpaman, naisip ni Habana na ang pinakaangkop nilang i-recruit ay walang iba kundi si Vulcan. Bagamat kilala itong mahirap kumbinsihin lalo na't may matinding galit siya sa Hajime at sa Special Fire Force, naniniwala pa rin si Captain Obi na kayang mapapayag siya ni Shinra. Dahil dito, inatasan niya si Shinra na puntahan si Vulcan kasama sina Arthur at Sister Iris. Hindi nagtagal ay pinuntahan nila Shinra ang tirahan ni Vulcan at nagulat sila na ito pala ay isang junkyard. Sinubukan magpakilala nila Arthur at Shinra subalit pinagbabato sila ni Vulcan ng lata. Tumanggi si Vulcan na harapin sila sapagkat alam nitong sila ay mga taga Fire Force, gayunpaman dumating ang apprentice nitong si Yo at ito ang humarap sa kanila upang pakinggan ang kanilang alok. Nalaman nila kay Yu na noon, maraming taga-Hajime at Fire Force ang lumalapit kay Vulcan upang i-recruit siya, ngunit lahat ng ito ay tinanggihan niya. Dahil dito, ginamit ng mga ahensyang ito ang kanilang kapangyarihan upang putulin ang kanyang mga supplier. Sa tingin ni Yu, ito rin ang isa sa pinagmulan ng matinding galit ni Vulcan sa mga ahensyang ito, dahil dito, siya na ang kumukolekta ng mga materyales na kinakailangan ni Vulcan. Gayunpaman nakiusap si Shinra na makausap si Vulcan at marinig ang kanilang mga saloobin, agad na pumayag naman si Yo dahil nararamdaman niya na mabuti ang hangarin ng ating mga bida. Nang patuloyin sila ni Yo ay nakilala nila Shinra si Lisa. At nakita nila si Vulcan na hinahampas nito ang niyari nitong makina at pinapatalsik. Ayon dito, kung madaling masira ang isang makina wala itong pinagkaiba sa depektibong unit. Malugod naman silang tinanggap ni Vulcan, medyo marahas nga lang ito pagdating kila Shinra at Arthur, subalit matapos ang ilang kalokohan, sinabi ni Lisa na ang kapitan ng ika-3 kumpanya ay muli na namang naririto. Kilala si Giovanni na may koneksyon sa Hajime Corporation, kaya naman ramdam agad ang hindi magandang pakiramdam sa pagitan nila. Sinabi ni Vulcan na si Giovanni ang may pakana kung bakit nawalan siya ng mga supplier, at inakusahan din niyang ito ang pumatay sa kanyang ama at lolo. Ngunit binalaan siya ni Giovanni na ito na ang huling pagkakataon na aanyayahan niya si Vulcan na sumali sa kanilang kumpanya. Ayon kay Giovanni, sinasayang lamang ni Vulcan ang kanyang talento at nananatiling nakakulong sa bundok ng mga basura. Subalit iginiit ni Vulcan na hindi magbabago ang kanyang desisyon hanggat hindi niya nakakamtan ang hustisya. Maya-maya ay inalok ni Shinra si Vulcan na tutulungan siya ng Company 8 na mag-imbestiga, subalit biglang naputol ang kanilang usapan nang si Sister Iris ay pumindot ng ilang mga button dahil sa kuryosidad nito at naging dahilan ito upang sumaya ang kanilang paligid. Dahil sa kakaibang saya na dala ni Sister Iris ay gamahan ang loob ni Vulcan kila Shinra at Arthur. Dahil dito, ay ibinida ni Vulcan ang isa sa mga paborito niyang imbensyon nila dito, at namangha ang ating mga bida ng ang bagay na ito, ay nag-project ng mga imahe ng iba't ibang hayop sa karagatan at maging sa lupa at himpapawid. Dahil sa kanyang nasaksihan, hindi napigilan ni Sister Iris na maluha. Sinabi ni Vulcan na pangarap niyang ibalik ang mga hayop na ngayon ay extinct na, dahil sa magandang pangarap na ito, namangha si Shinra at sinabing si Vulcan ay talagang nararapat sa kanilang kumpanya. Gayunpaman hindi pa din kumbinsido si Vulcan na sumali sa kanilang kumpanya, at nalaman din nila na ang mga magulang pala ni Lisa ay nasawi dahil sa pananalasa ng isang infernal. Inampon siya ni Vulcan matapos niyang maging palaboy, at ibinunyag din niya na parehong naging infernal ang ama at lolo ni Vulcan, at malakas ang hinala nila na may kinalaman talaga dito si Giovanni. Ibinunyag din niyo na minsang nagtrabaho si Giovanni sa lolo ni Vulcan. Kalaunan, naging researcher siya ng Hajime, at mula noon ay matagal nang hindi maganda ang relasyon ng pamilya ni Vulcan sa Hajime. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang naramdaman ni Shinra ang balak ni Giovanni na patayin si Vulcan, kaya naman sinabi niya sa kanyang mga kasama na hindi pa sila pwedeng umalis. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.